Ngayon ang ating i-recap ay isang thriller movie na pinamagatang The Instigators. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagbukas ang eksena sa isang lalaking mukhang matino na nagngangalang Rory, kausap ang kanyang therapist. Inamin niya na talagang naguguluhan siya sa mga bagay-bagay tungkol sa kanyang dating asawa. Gayunpaman, hindi niya magawang sisihin ang asawa, dahil alam niyang siya ang may kasalanan. Sa gabi, isang grupo ng mga lalaki ang nagsimulang pahirapan at tanungin ang isang binata, sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya sa ilalim ng tubig. Habang ang binata ay lumalaban para sa kanyang buhay, nangako siyang ayusin ang lahat. Samantala, lumipat ang eksena sa ilang lalaki na umiinom sa isang bar, at tinawag ni Mr. Kelly ang isa sa kanila at binigyan ng telepono, at pagkatapos ay sinabihan na umalis sa kanyang bar. Kaagad namang tinapos ang kanyang tawag. Samantala sa isang gusali, makikita ang tatlong lalaking masusing nagpaplano. Nagplano sila na pagnakawan ng mayor sa isang party. Hiniling ni Rory na gusto niya ng $32,480, walang labis walang kulang. Kahit na ang kanyang porsyento ay higit pa dito, wala siyang pakialam, at handa siyang umalis sa plano kung hindi niya makukuha ang nasabing halaga. Sa kabutihang palad, na-close ang deal. Ipinagpatuloy nila ang plano, at pupunta sila mula sa tubig at pagkatapos ay sa lugar kung saan ang pera nakalagay. Hindi pa rin kumpiyansa, nagtanong si Rory kung para saan ang plano, kailan nanalo ang Chinese at naging mayor, napakaraming bagay ang hindi niya alam tungkol dito. Ipinagpatuloy nila ang plano sa isang kotse, habang sinusubaybayan nila ang mga bagay-bagay, at tinitingnan din ang kanilang mga posibilidad. Pumasok sila sa pamamagitan ng tubig gaya ng plano. Biglang may malakas na ingay at nagsimula silang naghanap, buti na lang nakalabas sila doon. Pumasok silang lahat sa restaurant na nakasuot ng maskara at may mga baril, at nakita ang maraming tao na nagtatrabaho bilang staff. Base sa kanilang unang plano, makakakita lamang sila ng maximum na 6 na tao sa kusina. Pinangunahan ng isa sa mga lalaki ang mga tao na pumunta sa freezer. Nilapitan nila kung saan dapat naroon ang pera, ngunit literal na walang perang nakita, dahil na-pick up na ito at huli na ang mga magnanakaw na dumating. Inatake sila ng isa sa mga chef na may baril, ngunit nadaig nila ito. Sa kasamaang palad, tumambad ang isa nilang mukha. Nagpatuloy sila sa paglalakad papunta sa ibang bahagi ng gusali, kung saan naroon ang mayor at ilang iba pa. Pagkatapos, inutusan nila ang mga ito na ibigay sa kanila ang kanilang mga alahas, ginto, lahat-lahat. Naging matindi ang mga pangyayari habang lumilipad ang mga putok ng baril sa paligid. Sa kasamaang palad, isa sa mga gang ay napatay sa proseso, habang dalawa sa mga magnanakaw ay nakatakas, isa sa kanila ang sugatan. Gayunpaman, iginiit niya na siya ang magmamaneho. Bigla nilang pinahinto ang truck ng may tao sa likuran nito na tila nagbabantay ng pera. Binuksan nila ang likod ng truck at binaril sila. Kalaunan ay nagnakaw sila ng kotse at nagmaneho palayo. Maya-maya, nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Samantala, pumasok si Detective Frank sa lugar na pinagnakawan, at sinubukang magtanong tungkol sa pagnanakaw at sa gintong bracelet. Hiniling ng mayor sa detective na gawin ang anumang pinakamahusay na bagay, upang mahuli ang natirang dalawang lalaki na nagnakaw sa kanya. Samantala, tumawag sina Rory sa kanilang amo, habang binibigyan din siya ng mga detalye sa nangyari kagabi, at nasugatan ang isa sa kanila. Sinabi nilang kailangan nila ang urgent na paggamot, kung saan nangako si Mr. Kelly na magpadala ng doktor habang naghihintay sila sa kanilang sasakyan. Samantala, nakipagkita ang detective kay Mr. Kelly, para sa impormasyon sa mga lalaking nagnakaw sa mayor. Naniniwala ang detective na may mga mata at tenga si Mr. Kelly sa lugar, at marahil may alam siya tungkol sa mga magnanakaw. Gayunpaman, sumagot si Mr. Kelly na wala siyang alam sa nangyaring pagnanakaw, dahilan upang magalit ang detective. Samantala, pumasok sina Rory sa isang maliit na bahay dala ang mga ninakaw na pera at bracelets, habang hinihintay nila si Mr. Kelly. Tinalakay ni Rory ang kanyang mga isyu sa kanyang anak at asawa, ang mga backlog ng utang, mga bayarin sa abogado, at iba pa. Isang lalaki at isang babae ang pumasok na nagpanggap na doktor. Sinuri nila ang ninakaw na pera, at masama ang loob ng makita na napakakunti lang nito. Ngunit nakuha ng gintong bracelet ang kanilang atensyon. Tinutok nila ang kanilang baril sa isa't isa,
Gayunpaman, matalino ang mga magnanakaw at nauna na silang gumawa ng gas leak, kaya kung meron mang magpapaputok, mamamatay silang lahat. Ito lamang ang nagbigay sa kanila ng paraan upang makaalis sila sa bahay ng ligtas. Pagkaalis nila, biglang sumabog ang bahay. Bumalik si Rory sa therapist na may appointment sa iba. Sinabihan siyang maghintay sa labas, ngunit parang urgent ito, kaya lumabas siya upang makita ang sitwasyon ni Rory. Iminungkahi ni Rory na gawin siyang hostage, ngunit ito ay isa lamang plano. Sumang-ayon ang therapist, at pagkatapos ay sumama sa kanila. Inilagay nila ang sugatang lalaki sa mesa. Hindi siya doktor, ngunit sinabing ginawa niya ang kanyang residency sa ER unit ng ospital. Ang kanyang pangalan ay Dr. Donna Rivera. Habang nakikipag-usap kay Rory, sinimulan niyang gamutin ang lalaki. Pagkatapos ng paggamot, tinawagan ni Dr. Rivera ang pulis na hindi alam ni Rory. Naniniwala siya na kahit arestuhin si Rory ay makakaalis ito sa custody ng pulisya, nang hindi gumugugol ng oras sa bilangguan, dahil sa kanyang mental health record. Nang pinalibutan na ng mga pulis ang gusali, parehong sinubukan ni Rory at ng sugatang kasamahan na tumakas. Sumama sa kanila si Dr. Rivera sa kotse, at sinabing hindi niya hahayaang mamatay sila. Walang pakialam si Rory, at nagpatuloy lamang siya sa pagmamaneho ng sobrang bilis, habang nakabuntot sa kanila ang mga pulis at ang isang chopper sa itaas. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho, kasama ang 1 toneladang sasakyan ng pulisya na humahabol sa kanila. Sa kalaunan ay nakatakas sila sa mga pulis, at pumunta sa bar. Nang nakarating sila sa bar, nakita nila ang Boston Police na ini-inspeksyon ang bar sa labas. Pumasok ang pulis sa bar sa tulong ng isang lalaki, at nahuli sila. Gayunpaman, ayaw ng pulis na arestuhin sila, dahil ang tanging gusto lamang niya ay makuha ang gintong bracelet. Ibinigay nila ito sa kanya, at pagkatapos ay lumabas ang pulis kasama si Dr. Rivera, upang magmukhang iniligtas niya ang doktor mula sa mga magnanakaw. Ilang saglit pa, biglang sumabog ang bar, buti na lang at muli silang nakatakas. Pinlano nila ang kanilang susunod na aksyon habang nasa tren. Pagdating sa Boston, plano nilang pagnakawan ang mayor sa pangalawang pagkakataon, dahil ang una ay hindi ganap na matagumpay. Nagbihis na parang mga bombero, naglakad sila patungo sa gusali. Dinala ang mayor sa ligtas na lugar, dahil abala siya sa pagsasalansan ng pera sa likod. Dumaan ang mga magnanakaw sa hagdan, habang sinisigawan sila ng mga bombero. Pumasok sila sa opisina ng mayor at isinara ang pinto. Sa loob ay naruroon ang government worker na si Attorney Alan Flynn. Binuksan ng mga magnanakaw ang safe, at nagulat sa nakitang nakasalansan na pera. Sinubukang makipag-deal sa kanila ng attorney, nang biglang pinaputukan ng baril ang opisina kung saan nandoon sila sa loob. Swerte lang at ang dating sugatan na lalaki, ang siyang nagasgasan mula sa putok ng baril. Dumating si Dr. Rivera, kumakatok sa pintuan, na nakasuot ng uniforme ng Boston Police bilang negotiator. Tinanong niya si Rory ng ilang mga katanungan habang nakaupo silang lahat. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam ni Rory at sumagot ito na ayaw pa niyang mamatay. Ang sugatang lalaki na si Kobe ay sinabing ayaw pa din niyang mamatay. Sinabi ni Rory na gusto niyang isuko ang sarili, ngunit sinabihan siya ni Dr. Rivera na tumakbo na lamang sa halip. Lumabas si Dr. Rivera kasama si Attorney Alan, at saka itinapon ni na Rory at Kobe ang pera sa labas ng gusali. Maraming tao ang nagulat, pati na ang mga pulis kung ano ang nangyayari, at kung paano nagkaroon ng napakaraming pera, kung saan nagsinungaling ang mayor na hindi kanya ang mga iyon. Ito ay isang magandang plano ng pagtakas, habang sina Rory ay nagmaneho palabas sakay ng truck ng bombero. Bigla silang binangga ng truck, at tinutukan sila ng baril ng detective. Nakipag-deal si Kobe sa detective, ngunit tila nabigo sila, dahil pareho silang nakikita sa isang selda ng bilangguan. Samantala, nasa airport si Mayor at sinubukang tumakas, nang dumating ang mga pulis upang arestuhin siya. Ang lalaking Chinese kalaunan ay naging mayor. Pinakawalan sina Rory at Kobe, salamat sa ebidensya na ginamit ng tangka nilang pakikipag-deal sa detective. Gayunpaman, hindi nila nagawang dalhin kasama nila ang pera. Naghiwalay ng landas sina Rory at Kobe, at pumunta si Kobe kay Dr. Rivera. Pagkatapos ay pumunta naman si Rory upang makita ang kanyang anak. Natapos ang pelikula habang nagkatinginan ang mag-ama. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.